Hi! Nagbabalik po ulit ako. Ako po si Daddy, ni Angela, and Matmat, the sibling. Narito po ako sa inyo para po uli magluto ng specialty ko po. Ngayon, ang gagawin ko naman po ay ang pagluluto ng kare-kareng baka. Ngayon po, ipapakita ko po sa inyo ang mga sangkap na gagamitin natin sa pagluluto ng kare-kareng baka. Ang mga ingredient po o sangkap na gagamitin natin, unang-una kailangan po natin gumamit ng garlic, and then next, onion, and then kailangan din natin of course ng peanut butter. Yan po, peanut butter po yan. And cornstarch, o iba naman po, pwede po gumamit ng rice flour. And then next naman po, bay leaves po, ayan po, kailangan natin. And atsuete sa Tagalog. Other term po, tawag po nila dito ay annatto powder. And then kailangan din po natin ang mga sumusunod na green leaves, which is kailangan natin ng pechay, eggplant, at saka long beans. So, ito po yung way kung paano nyo hati-hatiin o chop po yung long beans at saka yung eggplant. Yan po yung ginawa ko. Siguro approximately po 2 to 3 inches po yung size ng long beans. Tapos yun naman po eggplant. Kasi sa inyo po yung ano pong style o way ng paghahati nyo ng eggplant. Ayan po. And then, the main po natin, tulad sa namin po ay karing-karing baka. Ito po yung karing-karing baka. Na po ito, na-boil na po natin. Una-una, habang binaboil ko po siya, just to give you idea po, nilagyan ko lang po siya ng salt. Yung iba naman po, pwede na po i-mix din together with the garlic and the onion. Pero kung ginamit ko lang, salts lang. So, the rest po, gagawin po natin habang nagulog tayo. Ngayon po, papakita ko po sa inyo ang pagluluto ng kare-kareng baka. Then, ang next step po na gagawin natin, ito po, nagpa-boil po ko ng oil. Okay, once na mainit na po siya, so pwede po natin simulan ang paglalagay ng mga basic ingredients, which is yung pagpapry po ng garlic. Ito na po. So, ito na po ang garlic. Garlic. Next, ang onion. Ito natin. Next nilagay ko po ang atsuete o annatto powder po. So, stir lang po natin siya ng stir hanggang sa mag-combine po together yung mga sangkap. Stir. So, after 1 minute po, o before 1 minute, pag okay na po at nag-combine na po lahat ingredients together with the annatto powder or atsuete, pwede po natin ilagay ngayon ang main sangkap natin, ang beef po o yung baka. Technique po pala sa baka, so habang binoil po natin siya, no? So may mga debris po bumubuo sa ibabaw, no? So paki-remove niyo po yun kasi para hindi po kumapit sa ginagawa natin pagluluto ng o sumama doon sa pagluluto ng kare-kare. Then ngayon, ang nilagay ko po ngayon ay yung main meat natin. Ito na po yung baka. So, tapos ngayon, halo-haloyin lang po natin. Tapos pwede nyo rin po ilagay yung peanut butter. Okay po. So, ito na po, ilagay ko na po yung peanut butter para po makita nito. So, yung peanut butter na nilagay ko ay sweet peanut butter po. So, pwede kayong gumamit ng sugar kung hindi sweet yung peanut butter na ginagamit niyo. Sa akin kasi sweet na siya, so
titikman ko lang mamaya if really necessary na nalagyan ko pa ng sugar para iba ka sumubang tamis po. Normally po, pag halimbawa hindi naman po sweet yung peanut butter ninyo, mag-add po kayo kahit mga small amount of sugar para po maging balanse yung lasa ng niluto natin. And then, kailangan nyo rin po maglagay ng rice flour. Tulad po na nabanggit ko. Pero ako po, ang nilalagay po natin ngayon dito ay ang cornstarch. Mas perfect po gamit ng cornstarch. Kaya po yung nabanggit ko, ito na po yung cornstarch. Nahalo ko na po siya. After this po, pwede nyo na rin po ilagay yung mga green leaf, which is yung po yung long beans o sitaw, and then yung isa eggplant. Ako, wait lang po, dadalhin ko lang po siya at imimix. Ilalagay na rin po natin sa ibabaw para kumulo po at lumambot po yung mga green leaves. And kung makikita nyo po, ito na po yung green leaves, nalagay na po natin. Siyempre, hindi po mawawala sa pagluto ninyo ang gumamit ng bay leaves. Ito po yung bay leaves. Makikita nyo po. Ayan. Ito po yung bay leaves. Para po masarap yung amoy. Lumabas yung aroma. Ang next naman ang gagawin natin, habang naghihintay tayong kumulo siya, so pwede na po natin lagyan ng mga seasoning. Ano po yung mga seasoning na kailangan pa natin? Kailangan natin gumamit ng pepper, o uncut, ano yun po yung seasoning, yung pampalasa para maging masarap po yung pagluto ninyo. Normal ang ginagamit ko po, cubes at saka mali sarap, and then pepper. Lubos ko na po ang masarap. Then, nilagyan natin ng pepper. Magbalansin na lang po ninyo yung paglagay ng pepper. So, ganda masarap po kasi. So, kung mas isukoy, mas madami yun. Mas kumakapit. Kapag po nalagyan na po natin mga seasoning, kung yung ginawa ko before, then lagyan natin ng fish sauce o patis para po medyo maalat at makumbay yung peanut butter na nilagay natin. Yung tama lang po ha. Kung makita nyo po, kumukulo na po siya. Still lang po natin. Tapos, kung tingin po medyo sticky dahil doon sa nilagay natin cornstarch or rice flour na sinasabi po sa inyo from before, then pwede po kayo mag-add ng water. Para, ang reason po nito, kaya tayo nalagay nun, is para medyo lumapot siya. So, mag-melt yung sauce nun. Mas masarap po kasi kung medyo melt. Kung melty yung niluluto natin. Kaya titikman po ang lasa. Kung medyo okay na po. May mga addition po natin ang nilagyan. Ayan, medyo okay na po yung luto at masarap po yung lasa. So, ang last thing na gagawin po natin o ilalagay ng sangkap, yung pecha. Hindi po natin nilagay yung pecha from the beginning kasi magiging soggy siya o maluluto siya ng madali. Kaya, ang pinarayotin mo natin ilagay yung long beans at saka yung eggplant. Then, after pag okay na siya, pagkado na lahat, masarap na, pwede nyo po lastly ilagay ang pecha, which is gagawin ko na po ngayon. So, yun na po. Ilalagay ko na po ngayon ang pecha.
gagawin lang po natin, stir lang po natin siya hanggang sa medyo kumapit na po yung lahat ng mga sangkap together with this pechay. Mag-mix na po siya or mag-combine po. Tapos, ready to go na siya or it means ready to eat na po para sa ating hapag-hapunan. Then, lastly po, ang gagawin natin, so okay na po siya lahat. Masarap na rin po ang lasa. So, pwede po nyo pong lagyan po ng peanut na tinarayan nyo po o yung minced na peanut po, which ito po yung bakit po natin nalagay ito para po medyo crunchy siya kung kakain. Kasi bago na palagay nyo lang po siya. Or otherwise, upon serving po, pwede nyo siya ilagay, yun po yun, pwede rin po yun. So, ginawin ko naman po siya para kakain na lang. So, yun na po siya, naluto na po ang kare-kare. Titikman na po ng ating Miss Jinky kung ano ang lasa. Husgahan na po niya. Masarap! Salamat Daddy Chef, Matt, and Angela Steve. Salamat din po sa inyo. So, I hope po nagustuhan po ninyo ang niluto ko ngayon at I hope din po na meron kayo natutunan sa mga marunong po magluto. So, just be happy and enjoy. Thank you so much po sa inyo. Magbabalik po muli kami. Bye-bye!